Mr. President, maligaya ka na. Sa huling pagkakataon, nagmakaawa ko sa iyo. Ang huling sinabi ni Leo Echegaray ay, "Sambayanang Pilipino, patawarin ako sa kasalanang ipinaratang ninyo sa akin." Pilipino, pinatay ng kapwa Pilipino. Noong 1994, si Leo Echegaray na isang pintor ng bahay ay kinasuhan ng paulit-ulit na pang-aabuso kay Rodessa na anak ng kanyang kinakasama, hindi bababa sa 5 beses umanong pang-aabuso ni Echegaray at pinagbantaan pa nito ang buhay kapag magsumbong ito. Matapos maibalik ng Pilipinas ang parusang kamatayan, ang pang-aabuso ay naging kremeng may parusang kamatayan kapag may ilang nagpapabigat na salik sa kaso ni Echegaray. Itinuturing na capital offense ang krimen dahil sa menor de edad ang biktima at si Echegaray ay itinuturing na lalaking tagapag-alaga nito. Sa paglilitis noong Setyembre 1994, kinasuhan ng ina ng bata na si Rosalie ang kanyang anak na nagsisinungaling at iginiit na imbento lamang ang paratang ng lola dahil sa kasakiman. Itinanggi rin ni Leo Echegaray ang lalaking tagapag-alaga nito. Sa pag-asang maibaba ang hatol sa hindi capital rape. Nang mapatunayang guilty si Leo Echegaray at nahatulan ng kamatayan, umiyak si Rosalie at niyakap na lang niya si Leo Echegaray. Noong Setyembre 7, 1994, hinatulan si Echegaray ng pang-aabuso at sinentensyahan ng kamatayan. Automatikong niripaso ng Korte Suprema ng Pilipinas ang hatol at pinagtibay ito noong July 25, 1996. Kaya siya ang kauna-unahang death row inmate na nakumpirma ang sentensya. Humiling pa siya ng pagrepaso, ngunit tinaggihan noong Pebrero 7, 1998. Noong Marso 1998, naghain si Echegaray ng 2 karagdagang apila. Kinukwestiyon niya ang konstitusyonalidad ng paraan ng pagtibay. At sinabing nilalabag ng hatol ang kanyang karapatan sa equal protection, ang Philippine Commission on Human Rights ay naghain din ng apela para sa kanya, tinutulan ang parusang kamatayan at iginiit na lumabag ito sa international law. Gayunman, itinakwil ng Korte Suprema ang mga ito sa mga pasya noong Oktubre 12 at Oktubre 21, 1998. Sa pasya noong Oktubre 12, sinabi ng Korte Suprema na walang maaring isinagawang pagbitay hanggat hindi inilathala ang execution manual at hindi nalulutas ang issue ng reprieve para sa mga buntis na death row inmates. Sumunod ang Department of Justice at humingi ng pag-apruba ng hukuman bago ang Oktubre 21. Naghain pa si Echegaray ng isa pang apela, sinasabing hindi na siya maaaring bitayin dahil hindi na isagawa ang sentensya sa loob ng 12 hanggang 18 buwan mula nang maging pinal ang hatol. Tinanggihan din ito ng Korte Suprema. Noong Nobyembre 16, 1998, nakatanggap siya ng death warrant at itinakda ang petsa ng pagbitay sa Enero 4, 1999. Isang linggo bago nito, pinakasalan ni Echegaray ang isang dating kasintahan mula sa kolehiyo. Dahil dito, napagtanto ng ina na nagsasabi ng totoo ang kanyang anak, ngunit tumanggi ang anak na patawarin siya. 3 oras bago isagawa ang paghatol, nabigyan si Echegaray ng pansamantalang reprieve. Nakapili na siya ng huling pagkain sardinas at tuyong isda. Ipinagkaloob ang reprieve dahil nag-aalinlangan ang lehislatura sa pagpapanatili ng parusang kamatayan. Kalaunan, inalis ang stay of execution matapos magpasya ang lehislatura na panatilihin muna ang parusang kamatayan. Naghain muli si Echegaray ng mosyon sa apela, ngunit tinanggihan ito noong 19 ng Enero 1999. Noong 26 ng Enero, tinanggihan ng Korte Suprema ang huling pakiusap ni Echegaray para sa reprieve at inanunsiyo na hindi na nito didinggin ang anumang karagdagang petisyon. Tinanggihan din ni Pangulong Joseph Estrada ang mga panawagan ng clemency mula sa European Union at Vatican at sinabing nais niyang magpadala ng mensahe sa mga magiging rapist. Naimpluwensyahan din siya ng pagbisita ng biktima na nagsabing
nararapat hatulan si Echegaray at tutol siya sa clemency. Noong Pebrero 5, 1999, binitay si Echegaray sa pamamagitan ng lethal injection. Ipinaalam sa kanya ang desisyon ng Korte Suprema na tanggihan ang kanyang huling apela ilang sandali bago ang paghatol sa New Bilibid Prison sa Maynila. Siya ang unang taong binitay sa Pilipinas mula noong 1976 at isa sa 7 Pilipinong binitay mula 1999 hanggang 2000. Ang huling pagkain niya ay hipon, bulalo at inihaw na isda. Pinayagan din siyang manigarilyo ng ilang sigarilyo. Pinanindigan ni Echegaray ang kanyang kawalang sala sa buong paglilitis at habang nakakulong. Gayunman, lumitaw na inamin niya ang kanyang kasalanan sa kanyang huling pahayag, bagaman pinagtatalunan ang eksaktong huling salita niya. Mr. President, maligaya ka na. Sa huling pagkakataon, nagmakaawa ko sa iyo. Hiningi ko sa iyo, reviewin mo ang kaso ni Leo. Mr. President, si Leo ay tao, hindi hayop. Sana hindi mangyari sa anak mo ang nangyari kay Leo. Yan ang binitawan ng asawa ko bago siya namatay, bago kami nagkahiwalay. Ang asawa ko, marami siyang pangarap. Sinira ninyo. Sa Kongreso, may mga taong natutuwa dahil gusto nilang bitayin ang asawa ko. Siguro, Mr. Roy Logoles, Mr. Cayetano, maligaya na kayo. Dahil natupad na, patayin ang asawa ko. Pero hanggang sa huli ng hininga ng buhay niya, iisang sinabi pa rin niya sa akin, paglalabang ko pa rin siya, na walang sino man yuyurak sa pagkatao ni Leo hanggat nabubuhay ako. Kung ako tatanungin niyo, isama ako ng loob. Parehas kami ng asawa ko. Sana, patawarin kayo ng Diyos sa ginawa niyong pagpatay kay Leo. Sa mga taong pumatay kay Leo at sa mga taong nagpapatay kay Leo. Hanggang sa huli nakapagsalita pa rin siya. Inosente pa rin siya. Sana hindi niyo maramdaman ang nangyari kay Leo.